Okay ka na, miss? Tanong kay Meredith ng isang pulis na nag-interview sa kanya. Nasa presinto siya ng mga oras na yon, pero ang isip niya ay lumilipad sa ospital kung saan dinalang kakambal na si Melanie matapos nitong saluhin ang bala na dapat sana'y para kay Armando. Hindi nga niya alam kung nasagot niya ng maayos ang tanong ng mga ito. Nahimasmasan man siya dahil alam niyang ligtas na siya. Hindi naman niya magawang magsaya dahil sa traumang inabot sa mga nangyari. Idagdag pa ang pag-aalala sa kalagayan ni Melanie na nasa ospital ngayon kasama si Armando. Hindi malinaw sa kanya kung ilan ang naging tama nito ng bala. Hindi kasi niya ito nagawang tingnan ng mga oras na yon. Pagkatapos ng lahat hindi niya kayang makita na sa ganong sitwasyon sila hahantong ni Melanie. Okay na po ako, nakangiti niyang tugon. Chief, ngayon na ho ba nakapagbigay na ako ng statement? Pwede na ho ba ako umalis? Tanong niya dahil hindi na niya kayang manghula kung anong kalagayan ng kapatid. Gustong-gusto niya na itong puntahan sa ospital. Yes ma'am, pwede na ho. Anang pulis na kaharap niya. Salamat ho. Kanina inihabilin na niya sa mga pulis ang dapat gawin kay Benedict. Hindi man niya napagdesisyonan kung sasampahan ito ng demanda. May dahilan pa rin ang mga pulis para ikulong ito. Yun ay dahil sa mga nakumpiskang shabu rito. Ayon pa sa mga pulis ay matagal na nilang minamanmanan si Benedict. Kabilang ito sa inilabas na bagong master list ng tagig pulis na mga wanted dahil sa pinagbabawal na gamot. Naunawaan niya ngayon na delikado pala talaga itong tao. Sa labas ng presinto'y pumara siya ng taxi. Nagpadiretso siya sa Makati Med kung saan sinabi ni Armando kanina na dadalhin ng kanyang kakambal. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapaniwalaan na kaya nitong ibuwis ang sariling buhay para sa asawa, lalo't sa pagkakaalam niya ay luho at pera lamang naman ni Armando ang mahalaga para rito. Siguro ay totoo ang sinasabi nito kanina na nakapag-isip-isip ito matapos nitong mapag-isa. Mukhang malaki ang pinagbago nito. Sa kalagitnaan ng lumilipad niyang isip ay nagulat pa siya nang mapansing umiiyak na siya. Kahit papaano may nakatago naman palang kabutihan sa puso ni Melanie. Hindi naman pala ito ganun kasama sa kabila ng mga nagawa nitong kasalanan. Patunay doon ang mabilis nitong pagtakbo para yakapin si Armando nang mapansin nito unti-unti nang kinakalabit ni Benedict ang gatilyo. Kapwa sila napasigaw ni Armando. Wala itong nagawa kung hindi yakapin ng duguan at walang maling na asawa. Siya naman ay natulala habang nanginginig kahit pa nga ba. Nang mga sandaling yun ay nakikinig lang siya sa nagaganap. Noon eksaktong nagpaputok ang mga pulis na nasa labas na pala. Inasinta namang ito ang baril na hawak pa rin ni Benedict. Tumalsik yung sa sahig na hindi na nito nagawang pulutin pa. Timbog ito. Ma'am, excuse me po, pero nandito na po tayo. Anang taxi driver na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Hindi niya namalay na kahinto na pala sila at ngayon ay nasa harap na ng Makati Medical Center. Ay, pasensya na ho. Mabilis niyang pinahid ang mga luha at binuksan ang bag na nasa kandungan. Naisauli iyon sa kanya ng mga pulis matapos halugugin ng mga ito ang kotse ni Benedict. Doon ay mas marami pang shabu ang nasabat. Patong-patong tuloy ang kaso nito ngayon. Kumuha siya ng 1,000 peso bill sa wallet at inabot sa may edad na driver. Keep the change na humanong. Aniya pa bago lumabas. Nagliwanag ang mukha ng matanda. Para pangang maluluhan ang abutin nito ang bayad niya. Maraming salamat, Tining. Napakabuti mo. Emosyonal nitong sabi. Walang anuman ho. Mag-ingat ho kayo. Nakangiti niyang tugon. Nasa operating room pa di umano si Melanie. Yun ang sinabi sa kanya ng information. Doon siya nagtuloy habang paulit-ulit na umuusal ng panalangin na sana'y maayos ang maging operasyon ng kapatid. 30 putok ang ginawa ni Benedict kanina pero hindi malinaw sa kanya kung ilang balang sinalo ni Melanie. Hindi niya nakita kung tumamang lahat ng yun dito. Naupo siya sa isa sa mga bench na nakaharap sa operating room. Complex, kinuha niyang cellphone sa bag. Plano niya tawagan sana mga magulang pero hindi naman niya magawa. Nag-aalala siya na baka atakihin muli ang mommy niya. Nang ganap ng makapag-isip ay binalik niya ang cellphone sa bag. Pagkatapos ay niyuko niya ang ulo para taimtim na magdasal. Matagal din siya sa ganoong ayos. Kamusta ka na? Anang tinig na kilalang kilala niya. Parang hinaplos ang kanyang puso sa tanong nito. Nagangat siya ng muka. Tama nga siya. Si Armando yun na nakatayo sa kanyang harapan. Nagkatitigan sila. Matagal. Pagkuway siya ang unang nagbawi dahil hindi niya matagalan ang titing nito.
Muli ay sa sahig na naman siya nakatingin. Partikular sa sapatos nito. Ayos lang ako. Kamusta si Melanie? Gusto sana niya itanong kung kamusta ito pero pinigilan niya ang sarili. Umupo muna ito sa bench na nakahilera na kinaupuan niya bago sumagot. May isang bakante sa pagitan nila. Narinig niya na nagbuntong hininga ito. Wala pang lumalabas na doktor. Mahinang tugon nito. Pat lang. Ilang minuto ang lumipas. Sa tingin niya nagpapakiramdaman sila sa isa't isa pero siyang hindi nakatiis. Sa tingin niya kasi naghihintay ito ng paliwanag niya na deserve naman talaga nito. Mando, tungkol sa nagawa ko, I'm so sorry. Hindi ko rin naman gusto. I know na hindi itong tamang time para pag-usapan ng tungkol doon. Pero hindi ako mapakali. Gusto kong malaman ang dahilan mo kung bakit kayo na ginawa. Seryoso nitong sabi pero hindi sa kanya nakatingin. Malayo ang tanaw nito. Actually, mukhang tumatagos ang titing nito sa pader ng operating room na nasa harap nila. Mando, maniwala ka. Hindi ko rin gustong magpanggap at hindi gusto. Kaya pala nasa bahay kita. Kaya ikaw ang kasama ko sa mga kumpanya. Kaya pala ikaw ang gumawa lahat ng dapat sanay si Melanie. Sa pagkakataong yun ay binalingan siya nito. Puno ng galit ang mga mata na walang pagkamalumaning nito at ngayon ay mataas ng boses. Hindi sana aabot sa ganito eh. Dapat sana hindi mo yung ginawa kahit ano pang dahilan mo. Natuwa na ako eh. Natuwa na ako na nagbago ng asawa ko. Nagplano pa ako tungkol sa magiging bagong buhay namin. Yung pala, nagpaplano ako para sa maling tao. Puno ng hinanakit ang tinig nito. Naramdam niya ang sakit at kabiguan na naidulot niya kay Armando. Gusto na niyang haplusin ang pisngi nito pero muli ay pinakapigilan niya ang sarili. Kahit papaano nasasaktan siya sa sinabi nitong isa siyang maling tao. Pero alam niyang wala siyang karapatang masaktan dahil siya ang nanloko. Nasasaktan man ay pinilit niyang magpakatatag. Gusto niyang ipaliwanag ditong lahat. I'm so sorry, Mando. Hindi ko gustong... Really? Okay, so explain yourself now. Marin itong sabi. Gusto niyang maiyak. Ang Armando na mailap at laging galit ay kitang-kita na naman niya ngayon. Alam niya na hindi pwedeng hindi niya sabihin dito ang totoo. Isa pa'y nakatitig ito sa kanya. Waring hinihintay talaga nito kung anong magiging paliwanag niya. Ang sakit lang dahil wala kahit kaunti ang pagmamahal sa mga mata nito na nakikita na sana niya rito nitong mga nakaraang araw kapag kausap siya. Panunumbat at galit ang malino na nakapaloob doon ngayon. Huminga muna siya ng malalim. Eto na yon, kailangan na niya magpaliwanag. Melanie, talk to me. Gusto na niya sumama kay Benedict pero ayaw niya maputol ang sustento mo sa kanya at pumayag ka sa kaimposiblihan ng kakambal mo. For Pete's sake, lady, tinaya mo sarili mo para sa isang bagay na alam ko namang alam mong mali. Litaw ang liti dito sa galit dahilan para matakot siya dito. Mabilis siyang nagbawi ng tingin. Naramdaman niyang tumayo si Armando na mewang ito sa kasya tinalikuran. Ano klaseng pag-iisip ang meron kayo na kapatid mo? Bulyaw nito dahilan para mangilid ang luha niya. I have my reasons, Armando. Sa wakas nagawa niyang sabihin makalipas ang ilang sandali. Then what is that shit? Reasons of yours? Sapat bang dahilan mo para mawalan ka ng dignidad? Sapat bang dahilan mo para tanggapin ang parusa ko na hindi naman dapat para sa'yo? Jesus, araw-araw katang tinuya. Sinabihan ng masasakit na salita. Ininsulto. And in the end of the day, hindi naman pala ikaw ang para sa lahat ng yon. Matagal nang may sakit ang mami ko. Ang makita at makaayos si Melanie ang tanging hiling niya. Pero matigas ang puso ng asawa mo. Nagagawa niyang tiisin ang mga magulang namin kahit pa kami nang lumalapit sa kanya. Palagi siyang tinatawagan ni na mami at daddy. Kaya ayun, nagpalit ng number dahil nakulitan siguro sa amin. Kaya nang i-offer ni Melanie ang paghingi niya ng tawad sa mga magulang namin kapalit ng pagpapanggap ko. Nagdalong isip man ako noong una pero pumayag ako. Kung yun lang ang dahilan para sumaya ang mommy. But sad to say, hindi naman niya tinupad ang pangako niya. Hindi siya umuwi para makipag-ayos sa mga magulang namin. Sadyang kinuha niya lang ang gusto niya sa akin pero wala naman pala siyang balak na tumupad sa pangako. Natahimik ito dahil sa haba ng sinabi niya. Baka sa mukha ni Armando na nagulat ito sa paliwanag niya. I'm sure na kilala mong ugali ng kapatid mo. Hindi mo ba naisip na iisahan ka lang niya? Look what happened. Ikaw ang nagdusa. To the point na alam niya ang pagkuha nito sa pagkaberhen niya ang gusto sana nitong sabihin pero hindi nagawang ituloy. Nagpabuntong hininga siya. Handa siyang tanggapin ang lahat ng panunumbat nito.
Tama naman ito. Madali siyang nagpauto sa kakambal kaya narito sila sa sitwasyong ganito ngayon. Dapat lang na magalit ito sa kanya. Isa pa expected niya na yon. I'm so sorry, Mando. Akala ko lang talaga na makikipag-ayos siya sa mom at daddy. Ang plano ko naman talaga sandali lang ako sa bahay mo. Pero hindi ko na-contact si Melanie pagkatapos niya akong ihatid sa mansyon. To the point na nag-hire na ako ng private investigator. Nung makuha ko ni Benedict, papasok ako nun sa Mega Mall para kitain yung investigador dahil may lead na raw sila kung saan ito. Pero hindi ko na nga nagawang malaman kung nasaan si Melanie dahil nakuha ako ni Benedict. But you can tell me about that anytime. Bakit hindi mo sinubukang aminin ng totoo? Maraming pagkakataon, Jesus. Magkasama tayo palagi. Sa pagkakataong iyon ay mahinahon na ito. Hindi siya nakasagot. Paano ba niya sasabihin dito na paano siyang aamin kung nagustuhan na niya ang ginagawang pagpapanggap? Na nahulog ng loob niya rito. Nahanda siyang masaktan sa huli. Kapalit ng panandali ang saya sa piling ng lalaking hiniram lamang niya. Pero sinusubukan naman talaga niyang umamin dito noong una. Ilang beses pa nga. Sadyang hindi lang siya nito hinayaan na makatapos magsalita. Sa lagi na kasi binabara siya nito. Alam niyang hinihintay nito ang kanyang sagot nang bumukas ang glass door ng operating room. Lumabas doon ang doktor na nakasuot pa rin ng hospital gown. May gloves pang mga kamay nito at mukhang katatapos lamang ng ginawang operasyon. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng mukha nito dahil nakasuot din ito ng mask. Nagmamadali itong sinalubong ni Armando. Doc, how is my wife? Mabilis itong tanong na tuluyang makalapit. Natanggal na namin ang mga balang tumama sa kanya, Mr. Del Rio. Let's observe her within 24 hours. Kapag hindi siya nagkamalay, I'm afraid na magdiretso ito sa coma. Anang doktor na ikinapatdahan nilang dalawa. Nang makabawi nagkatinginan sila. Coma, Doc? Pero sabi niyo naalis niyo ng balat, hindi ba? Meron talagang pangyayari na nangyayaring mga ganoon, Miss Lajo. Pwedeng na trauma na todong utak na pasyente kaya kahit pagkatapos ng operasyon ay hindi pa rin siya magigising. Paliwanag ng doktor bago ito nagpaalam at sabihing ililipat na maya-maya si Melanie sa private room. Armando's POV. Nasa private room na nito si Melanie. Nakalabas na ito sa operating room kanina pang 10:00 at kanina pa siya nakatitig dito. Sa dami ng kasalanan nito sa kanya hindi niya akalaing kaya nitong ibuwis ang sariling buhay para sa kaligtasan niya. Siguradong siya ang nakaratay dito ngayon kung hindi nito ginawang saluhin ang bala para sa kanya. Nang mahuli siya nitong nakasunod dito sa bahay ni Benedict kung saan ito bihag si Meredith, nag-usap sila ni Melanie na ito na lamang ang papasok para lansiin si Benedict. At pagkatapos ay sabay silang lalabas kasama ang kapatid. Siya naman ay tatawag ng pulis na ginawa naman niya talaga. Yun nga lang ay masyadong natagalang lumabas si Melanie at Meredith kaya hindi niya nakanaya na maghintay na lamang sa labas. Pumasok din naman siya pero nagkasalisi naman pala sila ng mga ito. Nakalabas ang dalawa pero siya'y namataan ni Benedict kaya kagad siyang tinutukan ng baril. Nang mabaril ni Benedict si Melanie ay para itong nawala sa sarili. Halos maglupa sa ito at magpalahaw ng iyak dahil mahal na mahal di umano nito ang asawa niya. Nanawala na di umano dito ang lahat kaya hindi na makakaya na maging si Melanie ay mawala pa. Nagawa pa nitong saluhin si Melanie mula sa pagbagsak at mahigpit pang niyakap. Noon naman dumating ang mga pulis sa tinawagan niya para magresponde. Hinawakan ng mga ito si Benedict sa magkabilang balikat para pusasan at isama sa presinto. Nang ganap niyang makitang dugo ang asawa ay kakaibang takot ang lumukob sa kanya. Takot na aaminin niyang buong buhay niya ay noon lamang niya naramdaman. Hindi man kasi sila magkasundot marami man itong naging pagkukulang kahit kailan na hindi niya hihingin na mawalan ito ng buhay. Hindi naman siya ganoon kasama. Kahit paanong sabihin ay si Melanie pa rin ang iniharap niya noon sa altar. Ito pa rin ang pinangakuan niya ng lahat sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ay wala sa loob na napatingin siya sa nakaupong si Meredith. Malapit sa kama ng kakamban. Umiiyak pa rin ito hanggang sa mga sandaling iyon habang hawak-hawak sa kamay ang kapatid. Tinawagan na nito ang mga magulang at sinabi ng mga itong pupunta na kagad. Hawak ni Meredith ang isang kamay ni Melanie habang tahimik na umiiyak at pinipisil-pisil yun na waring ginigising to. Gustong-gusto niya itong lapitan at haplusin ang likod nito para iparamdam dito na magiging maayos din ang lahat.
Pero pinigil niya ang sarili, kailangang simulan na niyang dumistansya dito simula ngayon. Ito isang replika lamang ng asawa niya at hindi ito ang babaeng iniharap niya sa altar. Pero bakit parang may bahagi ng isip niya ang ayaw pumayag? May bahagi ng pagkatao niya na parang ayaw ng layuan niya ito. I'm so sorry, Melanie. Hindi na lang sana ako pumayag sa kasunduan natin. Tawarin mo ko. Hindi sana tayo aabot sa ganito. Nagsisisi ako na nagpanggap akong ikaw. Sabi nito habang patuloy ito sa pag-iyak. Parang kinurot ang puso niya sa narinig. Hindi niya maintindihan pero nasaktan siya nang sabihin nito yon. Para na rin sinabi nito na nagsisising nakilala siya. Tahimik lang siya nakamasid kay Meredith hanggang sa dumating ang hinihintay nila. Naroon ang mga magulang nito na kaagad nilapitan ng kama ng anak pagkapasok. Umiyak kaagad ang mommy nito habang nakaalala naman ang ama. Hindi man niya madalas makasama ang mga biyenan, damang-dama niya ang nararamdamang sakit ng mga ito ng mga sandaling iyon. Isipin pang sa pagkakaalam niya ay matagal nang ninanais ng mga ito na makita ang anak. Diyos ko, ano bang nangyari anak? Tangis ng ginang. Sa pagkakataong iyon ay napatingin sa kanya si Meredith na para bang nanghihingi ng saklolo. Lumapit siya sa mga ito. Mommy, maupo ka muna. Ani Meredith saka tumayo at pinaupo ang ina sa upo ang inuukupan nito kanina. Pagkatapos ay hinagod-hagod ito sa likod at inabot dito ang bottled water na kanina pa nito hawak pero hindi naman magawang inumin. Armando iho, ano bang nangyari sa asawa mo? Bakit siya nabaril? Anang daddy ng mga ito, nakatitig si Meredith sa kanya ng mga sandaling iyon. Tila tinitimbang nito kung sasabihin niya ang totoo o ano. Pero wala naman siyang balak na magsinungaling. Mas magiging komplikado pang lahat kapag naglihim siya sa mga biyenan. Her lover tried to shoot me, Dad. Pero hinarang yun ni Melanie kaya siyang tinamaan. Seryoso niyang sabi habang diretso nakatingin sa mga mata ni Mr. Lahu. Bakas ang kalituhan sa mga mata ng mga ito. Marahil hindi mapaniwalaan na magagawa yun anak. What? Halatang hindi ito makapaniwala. Gayon din si Mrs. Lahu na mula sa pagkakatitig kay Melanie ay binalingan siya. Totoo yun, Mommy, Daddy. Melanie has a relationship with the other guy except to Armando. Nakahinga siya ng maluwag nang sigundahan ni Meredith ang kanyang statement. I was there. Sa pilitan akong sinama ng lover niya sa pag-aakalang ako si Melanie. Dumating si Melanie at Armando doon. We were almost there. Makakalabas na kami pero babarilin ni Benedict si Armando pero iniharang ni Melanie ang sarili niya. Sa pagitan ng pagsinghot ay nagawang sabihin ni Meredith. Jesus, ano ba itong ginawa mo anak? Anang mami ng mga ito na nang tingnan niya ay nakayakap na kay Melanie habang umiiyak. Hagod-hagod ito ni Meredith sa likod. Nasaan na ngayon ang gagong gumawa nito Armando? Galit na baling na naman sa kanya ni Mr. Lahu. Nakakulong na hudad. Hindi pa kami nakakapagsampa ng case pero may dahilan pa rin ang mga pulis na ikulong siya dahil sa mga drugs na nakumpiska rito. Good. Hindi pwedeng hindi natin sampahan ng kasong hayop na yun. Galit pa nitong sabi. Lumipas ang 24 oras pero hindi nagkamalay si Melanie. Ayon sa doktor ay in coma na to. Labis ang hinagpis ng mga magulang nito gayon din ni Meredith dahil sa hindi magandang balitang yon. Lahat sila'y umasang magigising ito pagkatapos ng operasyon pero bigo sila. Ngayon hindi malinaw kung hanggang kailan ito sa ganitong kalagayan. Pinakiramdaman niya ang sarili. Nalulungkot din siya sa sinapit ng asawa. Isipin pang hindi naman talaga ito ang dapat na narito kung hindi siya. Matapos ihayag ng doktor ang kalagayan ni Melanie, ay pinauwi muna si Meredith ng mga magulang. Ayaw sanang umalis ng mga ito, lalo na ng biyanan niyang babae pero pinilit ito ni Meredith at nangakong babalitaan na lang oras-oras. Masyado nag-aalala ang dalaga para sa ina nito. Sa sandaling oras na narito silang lahat sa private room ni Melanie, nakita niya kung gaano ito kamahal ang ina. Tunay nga na ibang tao ito na pinaghinalaan niya noon na nagpapa-impress lang sa kanya. Malayong kilos, ugali at pagkatao nito sa asawa niya. Coffee? Aniya kay Meredith sabay abot dito ng styro cup na naglalaman ng kape na nabili niya sa labas. Nasa tabi pa rin ito ng kama ng kakambal. Mula kanina hindi pa siya nito kinakausap. Salamat, tipid nitong sabi pagkatapos kuhanin yon. Umuwi ka na para makapagpahinga ka. Magpapapunta na lang ako ng maid dito para magbantay kay Melanie. Siguro'y ganun na lang ang magiging sistema, palitan na lang sila, suwestyon niya. Hindi rin naman kasi pwedeng siyang magbabayad sa ospital dahil
Malapit na ma-turn over sa kanya ang munisipyo. Dito muna ako, Mando. Ang mabuti pa ikaw ang umuwi na. Marami na naghihintay na trabaho sa'yo. Sabi nito na hindi man lang siya tinitingnan. Hindi niya maintindihan pero parang gusto niyang masaktan. Ilang sandali siyang hindi nakakibo. Wala nang Meredith na handang sumuporta sa kanya sa lahat ng gusto niyang gawin. Ngayon ay kailangan niya masanay na gawin ang lahat ng mag-isa. Pero isang bagay lang ang sigurado niya. Hahanap-hanapin niya ang mga pagkakataong nasa tabi niya palagi ito. Sigurado ka ba? Oo. Kapag uuwi ako'y magbibili na lang ako sa mga nurse. Okay. Aniya pero matagal pa bago niya nagawang ihakbang ang mga paa. Gusto pa sana niya na mag-usap sila ni Meredith. Gustong-gusto niyang humingi ng tawad dito para sa mga nagawa at nasabi niya noong nagsasama sila na ang alam niya si Melanie ito. Gusto niya ring ihingi ng tawad ang tungkol sa nangyari sa kanila pero hindi naman niya alam kung paano bubuksan ng paksang iyon sa pagitan nilang dalawa. Alam niyang birhen si Meredith na makuha niya. Na-realize niya yun noong nalaman niya ang ginawa nito. Bilang pagpapanggap ay kung ano-ano pang sinabi nitong dahilan ng pagtakhan niya yon. Pero ilang beses yung naulit at sa mga oras na yon ay hindi siya nagpipigil. Dahil kahit gaano katindi ang galit niya kay Melanie, gustong-gusto na niya magkaroon ng anak. Paano na lang kung magbunga ang mga nangyari sa kanila ni Meredith? Paano kung mabuntis ito? Magulong-magulong isip niya. Nag-uumpisa siyang humakbang palabas ng silid na yon. Siguro ngay kailangan muna niya umuwi para makapag-isip. Pagdating sa bahay ay dumiretso siya sa silid at nagkulong doon. Napakaraming nangyari sa buhay niya nitong mga nakaraan. Una ay ang niloko siya ng asawa niya. Sunod ay 2 beses silang muntik ng ma-ambush ni Meredith. At nito ngang huli muntik na siyang mamatay sa kamay ni Benedict. Pagkatapos ngayon ay nakaratay sa ospital ang asawa niya. Matapos niya malaman ang ginawang pagpapanggap ng kakambal nito at napasok ang pribado niyang buhay. Kung ibang tao lang siguro siya ay baka bumigay na sa dami ng kanyang pinagdaanan. Sa dami na sunod-sunod na nangyari sa kanya, pero naniniwala siyang may dahilan ang lahat ng yun. Pahinamad na umupo siya sa gilid ng kama matapos ang matagal-tagal na pagtayo sa veranda ng kanyang silid. Tinatamad na nagalis siya ng sapatos, pagkatapos ay nagalis siya ng pang-itaas na damit dahil init na init ang kanyang pakaramdam. Naghubad din siya ng pants at saka dumiretso sa banyo na tangi ang kulay puting brief ang suot. Nilunod niya ang sarili sa ilalim ng dutsa, kahungkagan at panghihinayang kanyang nararamdaman para sa naging masayang buhay niya nitong mga nakaraang araw. Ngayon ay hindi na niya alam kung mararanasan pa niyang sayang nararamdaman noong panahong kasama niya si Meredith. Pagkatapos maligay nagbihis din siya at bumaba. Plano niyang puntahan si Benjamin. Kailangan niya ng kausap ng mga sandaling iyon. Nakababa na siya sa hagdan ng makasalubong sa salang ina. Kuryosong nakatingin ito sa kanya. Nababasa niyang pagtataka sa mga mata nito. Son, I think we need to talk. Come. Hinila siya nito sa sofa. Napapansin ko malalim palaging iniisip mo nitong mga nakaraang 2 araw. May problema ka ba? Saka nasaan ang asawa mo? Nag-away na naman ba kayo? Puno ng kuryosidad ang tinig nito. Bumuntong hininga muna siya bago sumagot. Ma, hindi si Melanie ang nakasama natin dito sa bahay sa loob ng mahigit 1 buwan. Otomatikong nangunot ang noon ito. Anong ibig mo sabihin? Kakambal niya yun, Mama. Nagpanggap na si Melanie dahil ang magaling kong asawa ay sumama na pala ng tuluyan sa kalaguyo niya. Halatang napatda ang ginang. Teka muna, may kakambal ka mong asawa mo? Pero hindi ko maintindihan, anak, bakit siya pumayag sa pagpapanggap na ito? She said, nangako daw si Melanie makikipag-ayos sa mga magulang nila. Lalo na't sa may sakit nilang ina. What? What about the real Melanie? Nasaan na siya ngayon? She's in coma right now, Mama. Kinidnap ng lover ni Melanie si Meredith. I was there and Melanie. Nagkaroon ng mga interogasyon at ako sanang mababaril ng hayop na yun. Pero hinarang ni Melanie ang sarili. Oh my God! Anito na napatutup pa sa sariling bibig. Anong mangyayari kay Melanie ngayong nakoma na to? Ngayong nabunyag na ang lihim ni Meredith at nagbalik si Melanie, dito na ba matatapos ang lahat sa kanila ni Armando? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.